Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko pong ang lahat ay tumayo at patuloy na ating pasalamatan, patuloy na ating purihin, patuloy na ating sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tunay nga nakagalakan na tayo muli magkasama-sama upang patuloy natin siyang pasalamatan. Isang napakalakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus! We praise you, Jesus! Palapang natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Tunay nga na
worship your holy name, Lord God. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Malaya tayong tuloy na awitan ng Panginoon at malaya tayong lumapit sa Kanya sa umagang ito. Diyos, tanggapin mo ang aming mga awitin. Tanggapin mo po ang aming mga papuri sa iyo. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Tunay nga, O Diyos, ang iyong biyaya ay tunay na napakasagana. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong anak na si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay iligtas mula sa kapahamakan ng dulot ng kasalanan. Lord, we thank you. We thank you for your mercy. We thank you for your love. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You gave your life for me. You wore that crown for me. And now I live for you. You
So worthy of all honor, all glory to the King, one Thank you for the cross. Without you, I am lost. It is for your cross I live today, living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. Thank you for the cross. Without you, I am lost. It is for your cross I live today, living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. It's Jesus. It's Jesus. Hallelujah. Tunay nga Panginoon, na walang ibang dahilan kung bakit kami narito, kundi upang patuloy na luwalhatiin, kundi patuloy na itaas ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Lord, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. At sa umaga nga pong ito, wala kaming ibang nais, kundi ang sama-samang maranasan iyong presensya at pagkilos sa lugar na ito. Hallelujah. Ikaw lamang ang kailangan namin, Lord, sa aming mga buhay. Jesus, itaas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay nating awitin ang kantang ito. Hallelujah. We just wanna be with you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
patuloy tayong lumapit sa Panginoon sa umagang ito. Malaya tayong makipag-usap sa Kanya. Sino man sa atin, mga dala sa pagpunta sa lugar na ito, karamdaman man, kabigatan sa ating mga puso, anong mga hindi pagkakaintindihan, patuloy nating isuko ang lahat sa Panginoon, sapagkat alam natin may gagawin siya sa ating mga buhay, sapagkat siya ang Diyos sa tapat, Diyos na dakila, at ang kanyang kapangyarihan ay magpakailanman. Hallelujah. 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 Tunay nga, Panginoon, na walang ibang dahilan kung bakit kami nabubuhay, kundi dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pag-ibig, O Diyos. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat. Hallelujah. Yes, Jesus. And I live to worship you. Come on, church. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, O Diyos, sa aming mga buhay. Tunay nga po na kailan may hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa umaga pong ito, patuloy kami nagpapasalamat sapagkat muli kami nagkatipon-tipon, Lord, upang patuloy kang purihin, patuloy na sambahin, at patuloy na dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Lord, wala kaming ibang nais kundi ang patuloy na maranasan na iyong presensya.
maranasan yung pagkilos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sila mga po ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba, pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon, no? Salamat sa Diyos at tayo po'y nanatili sa ating on-site fellowship at salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na kung saan patuloy natin nakikita na kung ang pagpapala ng Diyos ay nariyan, patuloy na pinalalakas, pinatatatag. So, ngayon pong umaga, patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Dito po sa kagaya ng ating pag-aaral ng nakaraan mula sa aklat ng Galatia, isa pong pagpapaalala ni Apostle Paul ang sulat na ito sa mga kapatid na nasa Galatia na patuloy na magpakatatag sa kanilang pananampalataya. Sa gitna ng mga distraction ng kaaway sa kanilang na dumating sa kanila, bunga ng mga maling katuruan. So, pinaaalalahanan sila ni Apostle Paul. So, sa panahon ho natin ngayon, hindi kaila ang mga pangyayari. Hindi kaila minsan yung mga distraction sa katuruan, maging sa kalagayan ng ating panahon ngayon. So, iba't ibang mga pangyayari na minsan po ay maaring gumambala ng ating pananampalataya kung wala tayong matatag na pundasyon sa atin pong Panginoon. Napakahalaga ng ating pundasyon, ng ating pananampalataya. So minsan pang sinabi ni Apostle Paul na wala nang ibang mabuting balita, kundi yung mabuting balitang kanilang ipinangaral. Sapagkat nung panahon na yon ay may mga Hudyo na ginugulo ang kanilang pananampalataya. Actually, nakapasok sila sa loob ng church eh. Nakapasok sila sa loob ng fellowship. And then, ang ginagawa ng mga Hudyong ito, nais sila, kung bakit sila pumasok doon sa loob ng church, ng fellowship, nais silang pabalikin sa kanilang dating ginagawa. At yung mga hintel naman, na walang kaalam-alam patungkol dito, na mahihina pa sa pananampalataya, kanilang tinuturuan na bumalik sa dating paniniwala. So, mapapansin po natin na natahasan yung pangangaral ni Apostle Paul kung bakit ganito ka-passionate si Apostle Paul magsalita sa kanila. Although, makapansin ho natin na parang mayroon siyang, kumbaga, mayroong kabigatan sa kanyang kalooban nung paalalahanan niya ang mga mananampalataya na ito, na wala nang ibang mabuting balita na maaaring ipangaral maliban sa mabuting balitang kanilang na ipangaral na. So, ngayon po, sa loob ng church ay walang ibang dapat na maitaas. Walang ibang dapat na maparangalan kundi tanging si Jesucristo. Walang ibang dapat na maipakilala sa iba kundi si Kristo lamang. Ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, mismo ang Panginoong Jesus ang naghayag ng katotohanan ito. Ngayon po, sa ating pananampalataya, maaaring dumating ang panahon na mayroong kaguluhan. Subalit, ang tanong, paano tayo makapagpapatuloy sa ating pananampalataya? Sa ating pananalig sa Panginoon. Napakahalaga ng pananampalataya na meron tayo. The goal for every believer. So, paano ho tayo magpatuloy dito sa goal na ito? So, Galatians chapter 4, verses 1 to 20. Nasa series po tayo ng pag-aaral na ito nang makita ho natin ang kahalagahan ng sulat ni Apostle Paul. Galatians chapter 4, verses 1 to 20. Okay, so tayo po tumayo bilang paggalang salita ng Diyos na ating pong babasahin. Ganito pang sinasabi ng talata, ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin, kaya't siya ang may-ari ng lahat, kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sa halip, siya ay nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman,
tayo noon ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito hanggang sa tayo dumating sa hustong gulang. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae na namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumawag sa Diyos ng Ama ko. Ginawa niya kayo ng ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon kayo'y mga tagapagmana niya. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, tularan ninyo ako sapagkat ako'y naging katulad na ninyo. Wala kayong ginawang masama sa akin. Alam naman ninyong ang pagkakasakit ko noon ang naging dahilan kaya ko ipinangaral sa inyo ang magandang balita. Gayunman, hindi ninyo ako itinakwil o hinamak kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo. Nasaan na ngayon ang kasiyahang iyon? Ako mismo ang makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay dudukitin ninyo at ibibigay sa akin noon. Ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Pinapahalagahan nga kayo ng mga taong iyan. Ngunit, hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sila ang inyong pahalagahan. Hindi masama ang magpahalaga kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita, sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita na amin pong tinanggap. Salamat po, Panginoon, dalaman nito ay pagtutuwid, pagtuturo, paalala. Hayaan mo nga po na ang salitang ito ang magdala ng kagalingan sa aming puso, kaunawaan sa aming isipan, at maging pamumuhay sa bawat araw. Panginoon, dalangin ko po na ang iyong pangungunat pagpapala at pangungusap ng Santong Espiritu ang pagkaloob mo sa bawat isa amin, nang sa gayon, aming matanggap ang iyong salita na mayroong kagalakan. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang po ang papuri, parangal, pagluwalhati. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So, dito po sa passage na ito, kung mapapansin o makikita natin, nandito yung paalala ni Apostle Paul at mayroong bigat sa kanyang puso. Mayroong bigat sa kanyang kalooban na ipinangangaral ito sa mga taga-Galatia. Bakit po? Unti-unting tumatalikod sa pananampalataya matapos na sila'y makakilala sa Panginoon. Minsan nga nasabi ni Apostle Paul, nahihibang na ba kayo? Sabi niya sa mga taga-Galatia. Nag-umpisa kayo sa Espiritu at ngayon nagtatapos kayo sa laman. Bakit po?
Dahil sa pag dumating yung panahon na gusto nilang gawing muli yung ipinagagawa or yung mga katuruan ayon sa batas, yung mga seremonya. So, direktsahan ang pangangaral ni Apostle Paul sa kanila. Ang pagsaway, yung rebuke sa kanila ni Apostle Paul. Sapagkat nais niyang makapanumbalik ang mga mananampalataya sa Galatia sa Panginoong Hesus, na muling panghawakan nila ang mabuting balita na nagdadala ng kaligtasan. So mayroong kalungkutan sa puso ni Apostle Paul na makita niya, malaman niya na yung mga mananampalatayang ito unti-unting tumatalikod sa Panginoon dahil lamang sa mga nakapasok sa loob ng fellowship na iba yung kanilang katuruan at nais silang tumalikod o nais silang maihiwalay sa Panginoon. Sabi ko, sa panahon ngayon, napakaraming iba't ibang uri ng katuruan na maaaring makapasok sa loob ng church. Halimbawa, pangunahin dito si Kibuloy. Bakit po? Walang ibang prospect si Kibuloy, yung mga dati ng mga born-again Christian. At ang kanyang sabi, hindi kompleto ang inyong kaligtasan kung hindi niya pipirmahan yung salvation natin. Hindi tayo maaaring makapasok sa langit. Meron pang isang grupo na lumabas, yung God culture, no? Na itinuturo ng Pilipinas, siya na yung lugar na dating lugar noon na dito nag-umpisa ang sibilisasyon. So, iba-ibang mga grupo ang nagsisigpaglabasan, mga nag-o-offer ng kung ano-ano na puro mga libre. Subalit minsan, ang katotohanan ay inilalayo sa tunay na pananampalataya ang bawat Kristiyano. Okay? So, mayroong mga nagkakagulo dahilan minsan sa masyadong napaka-dogmatic patungkol sa kanilang paniniwala sa vaccine. Ang vaccine na kamamatay, mark of the beast ang vaccine. No? So, kumbaga, kung ano-ano na malalayo naman sa katotohanan ng salita ng Diyos na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng mga mananampalataya. Napakahalaga dito sa Galatia ay ipinaunawa ni Apostle Paul ang kahalagahan ng mabuting balita na dapat na pinangahawakan natin. So dumating ang panahon na sila po ay na-distract sa kanilang pananampalataya at minsan ang gagaling ng mga tagapagturo, yung mga tagapagturo ng kautusan. Subalit, hindi nila maaaring kwentuhan si Apostle Paul. Bakit po? Sa kadahilan ng mismong si Apostle Paul, dati ring pareseyo, dati ring skriba, dating nagtuturo ng batas. So si Apostle Paul na dating tagapagturo, na dumating ang panahon na nakilala niya si Jesucristo, na encounter niya, itinuro sa kanya ang mabuting balita na hindi kaiba sa itinuturo ng mga naunang mga alagad sa kanya. Sapagkat siya mismo ang nag-claim na si Jesus ang nagbigay sa kanya ng mga katotohanan itong kanyang itinuturo. So, mayroon pong bigat sa kalooban ni Apostle Paul na mayroong mga mananampalatayang tumatalikod sa mabuting balita at hindi na nakapagpatuloy. Ngayon po, bilang mga mananampalataya, tayo po ay mayroong hangarin na makaabot doon sa hangganan. Hangganan ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, unawain natin na palagi tayong mayroong goal. Kailangan mong pagsikapan ang iyong pag-aaral ngayon, pagbutihin mo. Ang pinakang goal mo, dumating ang panahon, hindi lamang magkaroon ng medalya, kundi alam mong magkaroon ka ng trabaho. Maayos sa trabaho. Na at least may present mo yung credential mo kapag kapapasok ka ng trabaho. Kaya inaayos mo ang pag-aaral mo ngayon. May ilan naman nagsusumikap ng husto na makapag-impok. Hindi naman dahilan sa kung anumang bagay, kundi upang isang araw pangarap niya magkaroon ng sariling tahanan. Magandang tahanan na hindi niya na paghuhulug-hulugan pa tuwing pagtapos ng buwan, huhulugan niya o nagre-renta siya ng tahanan. Kundi magkaroon siya ng sariling tahanan, kaya nag-iipon. So mayroon siyang goal at nandun yung kanyang pagsusumikap. Lahat na maaaring ibang gastusin, maaaring tinitipid niya upang makapag-ipon lamang siya makapagpatayo ng bahay sa takdang panahon. Nagkakaroon ng disiplina sa sarili. Maging si Apostle Paul sa Philippians chapter 3, meron din siyang goal na makaabot sa hangganan ng pananampalataya sa pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Tayo po bilang mga mananampalatayang Kristiyano, hindi tayo nagtatapos sa panahon
na kung saan tinanggap natin ang Panginoon, nakilala natin si Kristo as our Lord and Savior. Bagkus tayo po ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya, nagpapatuloy na maglingkod, nagpapatuloy makipag-fellowship, nagpapatuloy sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, sapagkat ang isang pananampalataya ay mahalagang maunawaan natin na tayo ho ay lumalago. No? Tayo ho'y lumalago sa ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi yung kahit saan tayo pumunta na parang isip natin, oy, tutaligtas na ako kahit na saan, kahit okay lang, wala akong accountability sa aking pagiging Kristiyano. Isang maling kaisipan. At malamang hindi natin nauunawaan ang buong katotohanan ng salita ng Diyos, sapagkat tayo po'y tinawag ng Panginoon upang magpatuloy na maglingkod sa Kanya. So, ang pagiging Kristiyano kasama ang paglago sa pananampalataya, mayroong goal na dapat na marating. At upang maisakatuparan ang goal na ito, tingnan ho natin ang ilang paalala ni Apostle Paul mula po sa passage na ito. So unang-una, believers must have a confidence in his relationship to the Father through Christ. Magkaroon ho tayo ng kapanatagan sa ating relasyon sa Panginoon. Okay? Anong kinalaman nito sa pag-abot natin sa goal? Sa ating patutunguhan upang tayo makarating. Kung kilala mo ang Panginoon sa buhay mo, makapagpapatuloy ka. Mayroon kang tiwala sa Kanya. Kahit na anumang mangyari, anumang pagdaanan ho natin. So tingnan po natin ang talata na dito po sa verse 5 and 6, no? Sabi sa talata, from verse 4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae sa pamumuhay na namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Verse 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak upang sa ating mga puso na tumawag sa Diyos ng Ama ko. Dahil sa Panginoong Jesus, tayo po'y tinanggap ng Diyos bilang kanyang anak. Tayo po'y pinaging anak ng Diyos. Okay? At upang magkaroon tayo ng kapanatagan na lumapit sa Kanya, magkaroon tayo ng kapanatagan na tumawag sa Kanyang Ama, yung buong pagtitiwala sa Kanya, Kanyang inilagay sa atin yung Espiritu ni Kristo. Pag sinabi hong Espiritu ni Kristo, hindi ho ito ang Panginoon. Hindi ho ito si Kristo na inilagay sa atin. Kundi ito mismo yung Espiritu Santo na kagaya ng Panginoong Jesus na mayroong kagalakang tumawag sa Ama na Ama ko. No? May kapayapaan, may kapanatagan. Mayroon tayong assurance na kapag tayo lalapit sa Kanya, maranasan natin yung pagiging Ama niya sa atin. Okay? Maranasan natin yung kanyang pagkalinga. So, binigyang diin ni Apostle Paul yung salitang ito dito na tumawag sa kanyang Ama ko. So, tinanggap ho natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang bugtong na anak. Tayo ngayon ay pinaging anak ng Diyos. Tinanggap niya tayo bilang anak. So, ano pong meron sa atin? Nandun palagi yung assurance. Kahit na dumating yung mga kahirapan sa buhay natin, alam natin na mayroon tayong Diyos. Alam natin na mayroon tayong Ama. Halimbawa, ang isang anak, no? Kahit na dumating man ang bagyo sa kanilang lugar, sa kanilang tahanan, mayroon siyang kapayapaan sa kanyang puso at hindi siya nag-iisip na kung saan siya tatago. Sapagkat mismong yung kanyang magulang ang magsasabi sa kanya, anak, dito ka sa kusina. Anak, dito ka sa kwarto. Dito tayo Nandun yung kanyang magulang. No? Nasa ilalim siya ng pagkakanlong ng kanyang magulang. So dumating man yung mga kahirapan, hindi siya gaanong mag-aalala. Bakit? Nasa ilalim siya ng pagkakanlong ng kanyang magulang. Sa atin po bilang Kristiyano, mayroon tayong Ama sa langit. Na dumating man yung kahirapan, mayroon tayong malalapitan. Mayroon tayong matatawagan. Mayroon tayong mapagkakatiwalaan. Dumating man ang panahon na mawala na yung lahat sa buhay natin, wag lang mawala ang Amang ito sa langit. Wag lang tayong bibitaw sa Kanya. Makapagpapatuloy ka sa pananampalataya.
makapagpapatuloy ka sa Panginoon kung mayroon kang kapanatagan sa iyong puso na alam mo na mayroon kang Ama sa langit. Mahalagang makita natin yung ating katayuan sa harapan ng Diyos. Makita natin ang ating sarili na tayo'y pinaging anak ng Diyos upang lubos natin siyang pagtiwalaan sa kabila ng samot-saring karanasan sa buhay. Although yung context po dito, medyo nagambala, nagulo yung mga mananampalataya sa Galatia sapagkat mayroong ibang katuruan. So binigyang diin ni Apostle Paul na wala na kayo sa ilalim ng batas, kundi eto na, pumasok na kayo sa isang relasyon. Pumasok na kayo sa isang relasyon na mayroong katiyakan na maaari kayong tumawag sa Ama. Hindi kagaya nung araw na hindi sila basta-basta maaaring makalapit. Hindi sila maaaring makalapit sa Diyos kung walang tagapamagitan, walang mediator. Eh ngayon, tinatalikuran nila si Kristo. At muling ginagawa yung sinasabi ng kautusan sa kanila. Ano yung nilalaman ng kautusan? May mga kinalaman sa ritual, sa mga seremonya. Meron tayong civil law, meron tayong ceremonial law, at kung ano-ano pang mga batas sa Old Testament. Halos sinusunod ang mga bagay na ito. Pagdating sa moral law, wala ho tayong problema doon. Sapagkat hanggang ngayon, patuloy natin isa sa katuparan yung moral law. Pero pagdating sa ceremonial, okay, and then yung Levitical law at yung iba pang mga batas, kumbaga mahigpit silang inuutusan na gawin yung mga bagay na ito. Kumbaga idinadagdag nila doon sa kaligtasan na kanilang natanggap na. Ngayon, unawain po natin ang katotohanan ito. Muli silang tumatalikod at bumabaling sa ibang mabuting balita at nakakalimutan nila ang kanilang katayuan sa harapan ng Ama, na sila'y tinanggap na bilang anak. Okay? Sa panahon ho natin ngayon, samot-saring karanasan sa buhay ang ating maaring pagdaanan, na maaaring makapagpahinto sa iyo. Mga pangyayari na minsan hindi natin lubos na maunawaan. Sa gayon po, ang kapanatagan at kapayapaan sa ating puso ay mapanatili upang tayo makapagpatuloy sa hangganan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Kung mayroon tayong kapayapaan, kapanatagan at alam natin ang ating katayuan na tayo'y pinaging anak ng Diyos. Sa karamdaman man, alam mo na mayroong Ama sa langit na nagkakaloob ng kagalingan. Sa panahon ng kahirapan man, alam mo na mayroong Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa gitna ng kahirapang pinagdaraanan mo. At mapagkakatiwalaan mo ang Diyos na ito. Mapagkakatiwalaan mo ang Amang ito sa langit na maaari isundo sa iyo ang kasapatan sa araw-araw na pangangailangan mo. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Dumating man ang bagyo sa buhay. Pag sinabi ho nating bagyo, talagang halos mawalan ka ng lahat. No? So depende sa level ng bagyo. Dumaan ang bagyong Rolly, halos minsan talaga nawasak yung bahay ng ilan ho sa atin, sa ilan nating mga kapatiran. So dumating man ang mga panahon ng kaguluhan sa buhay, alam mo na mayroong Diyos na nasa kontrol ng lahat. Dumating man yung kasiraan sa buhay mo, dumating man yung mga panggugulo, pangwawasak ng kaaway sa buhay mo, mayroon pa rin Diyos na mayroong magandang plano sa buhay mo. At hindi yun magbabago. Yun yung Ama na ating nakilala. Yun yung Ama na tumawag sa atin. At ngayon kinikilala niya tayong mga anak. So, sa gitna ng mga pagsubok ng kaguluhan, ng kahirapan, ng karamdaman man, makapagpapatuloy ka. Bakit? Mayroon kang Ama sa langit na nagsusustain ng buhay, nangunguna, gumagabay sa buhay mo, na maaari mong lapitan anumang oras. Nasa ilalim ka ng pagkakanlong sa Kanya. Walang Kristiyano na magsasabing pinabayaan na siya ng Diyos. Walang totoong Kristiyano magsasabi na hihinto siya sapagkat wala nang ginagawa sa kanya ang Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, patuloy na may ginagawa ang Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan natin sa buhay, patuloy siyang mayroong ginagawa.
Madalas tayo yung wala nang magagawa sapagkat limitado ang lakas, limitado ang kaisipan, limitado ang kayang abutin ng ating katawan. Subalit ang Diyos na napakalawak sa kanyang kaisipan, Diyos na walang limitasyon sa lahat ng bagay, ay kayang gumawa sa buhay mo. At ang Diyos na ito, itinuring kang anak upang makapagpatuloy sa hangganan. Kung tinanggap ka na ng Diyos bilang kanyang anak sa pamamagitan ni Kristo, walang anumang pangyayari na hindi kayang lampasan. Walang Kristiyano magsasabing, suko na ako. Bagkus nandoon palagi ang pagtatagumpay. Pangalawa, believers must have a mindset to be like Christ. Magkaroon ng kaisipan, kagaya ng kaisipan ni Kristo. Ang sabi ng verse 12, no? Verse 12, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, tularan ninyo ako, sapagkat ako'y naging katulad na ninyo. Wala kayong ginawang masama sa akin. Yung salita ho ditong, tularan ninyo ako. Ang eksaktong ibig sabihin ni Apostle Paul na tularan ninyo ako, madalas ito ini-interpret din sa ibang aklat na kanyang isinulat sa ibang mga mananampalataya. Nung sinabi niyang tularan ninyo ako, kagaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, magkaroon tayo ng kaparehong isipan, kahalintulad ng kaisipan ni Jesucristo. Yung salitang tularan ninyo ako, higit na may kinalaman sa pagiging kahalintulad ng Panginoong Hesus. Gayong alam ni Apostle Paul na ang kanyang pamumuhay ay kung ano ang nais ng Diyos. Madalas ho nating mababasa, maging sa Philippians chapter 3, verse 8 to 10. Ang sabi ni Apostle Paul, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. No? So kung lubusang makilala at patuloy yung kanyang pagsunod, ito rin yung dapat na maging isipan ng mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. Sa panahon ho natin ngayon, sa panahon ho nila, hindi sila makapagpatuloy sapagkat iba yung naging takbo ng kanilang isipan. Inaakala nila na sa pagsunod na muli sa kautusan, magiging ganap ang kanilang kaligtasan. Subalit po, hindi sa ilalim ng pagsunod ng kautusan, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapansin ho natin sa Philippians chapter 2, verse 5 to 6. Dito natin makikita ang talagang kaisipan ng Panginoong Hesukristo. No? Philippians chapter 2, verse 5 to 6. Sabi ng passage, naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Jesus, kay Kristo Jesus. No? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa ibang salin ng verse 5, binanggit yung salitang magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Pero dito sa salin sa verse 5 na ito, sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan katulad ng kay Kristo Jesus. Wala hong problema sa salin na iyon. Sapagkat yung kaisipan, kapag pinag-combine mo yung dalawang translation, maliwanag ang sinasabi na ang kaisipan na meron ng Panginoon, walang iba kundi ang kababaang loob. Ang sino mang mananampalataya ay makapagpapatuloy kung mayroong kababaang loob. Anong kinalaman ng kababaang loob sa pagpapatuloy niya sa Panginoong Hesus, sa kanyang pananampalataya? Makapagpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya na mayroong pagpapasakop sa kung ano ang nais ng Diyos. Walang anumang katigasan ng puso, katigasan ng kalooban na maaaring maging dahilan ng kanyang pagsuway at pagtalikod sa Diyos. Bagkus ang sino mang mayroong kababaang loob, kagaya ng kababaang loob na mayroon ng Panginoong Hesus, no, ay makapagpapatuloy sa kanyang pagsunod sa kung ano ang nais ng Panginoon. So, ang kababaang loob, hindi ito kahinaan dahil kailangan ito upang maganap ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ang kababaang loob ang nagiging dahilan upang handa kang sumunod anuman ang mangyari. Ang kababaang loob ang nagiging dahilan, handa kang paturo, handa kang patuwid, handa kang matuto
handa kang isuko ang buong buhay mo kung mayroong kababaang loob. Maaabot natin ang goal na inilaan sa atin, itinalaga sa atin ng Diyos sa ating buhay kung tayo ay mayroong kaisipang katulad ng kaisipan ng Panginoong Hesus. Ano yun? Mayroon tayong kababaang loob, kagaya ng kababaang loob ng Panginoong Hesus. Palaging sinasabi ng Panginoong Hesus nang siya'y nasa lupa pa. No? Palagi niyang sinasabi sa kanyang mga prayer, kalooban mo ang mangyari at hindi ang nais ko. Kanyang kaharap ang mga alagad, anong sinabi ng Panginoong Hesus? Ang sabi ni Lord sa kanyang mga alagad, ang ginagawa ko ay kung ano ang nakita ko sa Ama. Ang sinasabi ko kung anong pinasasabi sa akin ng Ama. Walang ginagawa si Kristo ng ayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang sarili. Maliwanag sa kanya ang misyon. Maliwanag sa kanya ang dapat niyang gawin habang nandito siya sa lupa upang abutin ang mga tao. May isa katuparan ang plano ng Diyos. So, sa atin po bilang mga mananampalataya, ano bang makapagpapahinto sa atin? Kagipitan sa buhay, kaguluhan, pagsubok, pag-uusig, ano bang makapagpapahinto sa atin? Kayamanan ba maaaring makapagpahinto sa atin? Maaari rin mangyari yun. Kaya nga ang sabi ni David sa Kawikaan, sa last chapter, I think chapter 30, nasabi niya, Yahweh, wag mo akong papaghirapin at baka kung maghirap ako, masumpa kita. Wag mo naman akong papagyamanin at baka kapag kayumaman ako, makalimutan kita. So, maaaring maging dahilan ng pagtalikod sa Panginoon ng kahirapan o kayamanan. Subalit po, kung ikaw ay nasa ilalim at mayroon kang kaisipang kagaya sa Panginoong Hesus, mayroon kang kababaang loob, in times of victory, masasabi mong, your will be done. In times of defeat, masasabi mong, your will be done. In times of pain, masasabi mong, your will be done. In times of blessing, masasabi mong, your will be done. In times of suffering, in times of peace, in times of sickness, masasabi mong, your will be done. Bakit? Mayroon kang kababaang loob na nagpapasakop sa Panginoon sa kung ano ang kanyang nais na mangyari sa buhay mo. Hindi yung panahon ng kahirapan, puro na lang tayo reklamo sa kung ano mang nangyayari. Bagkus mayroon tayong pagpapasalamat sapagkat higit na alam ng Diyos ang kanyang iniisip, higit na alam ng Diyos ang kanyang plano, higit na alam ng Diyos ang kanyang nakikita sa buhay natin. Bagamat tayo'y limitado sa ating kaisipan, sa lahat ng pagkakataon, masasabi mong, your will be done. May mga panahon nga po na minsan may mga mananampalatayang huminto na dahilan inusig ng kanilang kapamilya. May mga Kristiyanong tumigil na sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang kanilang maling pamumuhay. May mga Kristiyano minsan na tumalikod na dahil ipinagpalit ng Panginoon sa kung ano-ano mang bagay. Kasi walang kababaang loob na pumailalim, pumasakop sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ikaw at ako na nandito ngayon, makapagpapatuloy ka at nalaman natin ang katotohanan ito na walang anumang bagay na maaaring makapagpahinto sa atin. Bagkus tayo po ay makapagpapatuloy dahilan sa kaisipan na kagaya ng kaisipan ng Panginoong Hesus na mayroong kababaang loob. Kalooban ng Diyos ang maganap. Pangatlo, believers must continue until Christ is fully developed in their lives. In verse 19 ng Galatia, verse 19, sabi ng passage, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng manganganak. Hanggang ngayon, sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. So, nandun yung pagsusumikap ni Apostle Paul na maipaliunawa sa kanilang katotohanan
patuloy lang panghawakan ang Panginoong Hesus. Dumating ang time na halos ang ilan sa kanila ay tumigil na sa pananampalataya dahilan sa maling turo na pumasok sa kanilang fellowship. Huminto na. Nadaya na ng kaaway. So ang ilan naman ay bumaling sa ibang mabuting balita. Ano yung ibang mabuting balita na tinutukoy ni Apostle Paul dito? Na ang kautusan ang magdadala sa kanilang kaligtasan. Yun yung ibang mabuting balita, good works. Subalit patuloy pong pinagsikapan ni Apostle Paul na sila'y maturuan sa kabila po na mayroon na silang doubt sa gospel dahil sa kagagawan ng mga Hudyo na pumunta sa kanila. So patuloy pa rin silang tinuruan ni Apostle Paul at ginamit na ni Apostle Paul yung mga salitang kumbaga maaaring masaktan ang mga mananampalataya para mapukaw lang yung kanilang isipan at magbalik loob sa Panginoon. So patuloy niyang pinagsikapan na sila'y maturuan at makapagpatuloy kay Kristo hanggang dumating ang kaganapan ng kanilang pagkakilala sa Panginoon. Sa labis nga po na pag-aalala ni Apostle Paul na sabi niya, para siyang ang kahirapang kanyang pinagdaraanan ay parang kagaya ng isang babaeng manganganak. At sa verse 11, inihayag ni Apostle Paul yung kanyang pangamba sa mga taga-Galasya na baka mawalan ng kabuluhan ang kanyang pagpapagod dahil bumaling sa ibang mabuting balita ang mga taga-Galasya. Maaaring ito'y napakalungkot sa parte po ni Apostle Paul. Patuloy pa din niyang tinuruan sila. Patuloy niya rin pa rin pinaalalahanan ang mga taga-Galatia. At ito nga po yung kanyang isinulat sa kanila. Actually, mayroong lumabas na isang manuscript na halos kaedad din ng panahong ito nang maisulat ang aklat ng Galatia. Yung nilalaman ng manuscript na yon is response kay Apostle Paul. Na pinagsabihan si Apostle Paul na bakit ganun ka naman magsalita na pwede mo naman silang pagsabihan ng ganito lang. Pero wala na ho tayong mababasa iba pang aklat na isinulat sa mga taga-Galatia. No? So, hindi ko lang tiyak kung ito ay bahagi ng mga manuscript na sulat na lang na pinalabas nilang kapanahunan pa ng panahon na isinulat ang Galatia, mga late nang isinulat yon or talagang kapanahunan pa ni Apostle Paul. So, yun lang ang hindi ko matiyak doon sa manuscript na yon. Pero, kung titingnan ho natin, yung laman ng puso ni Apostle Paul, nais niyang mapanumbalik lang ang mga tao kung bakit ganun siya kabigat magsalita sa mga taga-Galatia. Mapanumbalik sila sa Panginoon. Alam niyo po, tayo din na mga mananampalataya, bilang Kristiyano sa panahon ngayon, kapag wala kang matatag na pundasyon, ito ho yung palagi ko sinasabi, na magkaroon tayo ng matatag na pundasyon kay Kristo. Maturuan ang bawat isa na lumalim pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kung wala kang matatag na pundasyon, pagkakilala kay Kristo, tiyak na iiwan mo ang Panginoon. Tiyak na iiwan mo kung wala kang matatag na pundasyon. Tatalikuran mo siya dahilan lamang sa pangako ng magandang sahod, magandang trabaho. Maaring talikuran mo siya dahilan lamang sa mga barkadang nagyayaya sa iyo sa magulong kasiyahan. Maaring talikuran mo ang Panginoon dahil lamang sa pag-uusig, dahil sa iyong pananampalataya. Maaring talikuran mo si Kristo dahil sa kahirapan. Minsan, bunga ng iyong pagsunod sa Panginoon. Marami ngang hindi nagpatuloy. Subalit, karamihan sa kanila, walang malalim na pundasyon sa Panginoong Hesus at pagkakilala sa Kanya. Kapag wala kang matatag na pundasyon sa iyong relasyon kay Kristo, talagang hihinto ka. Kasi kung saan ka nakatingin, doon ka magpapatuloy. Ano ang sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 2? Ituon natin ang ating paningin kay Kristo Jesus, na siyang pasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang magpapasakdal nito. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus.
at kailanman hindi ka matitinag sa anumang maaaring dumating sa buhay mo. Makapagpapatuloy ka at magiging ganap pagdating ng takdang panahon kung si Kristo ang sentro ng iyong paningin. Kung si Jesucristo ang sentro ng iyong buhay, si Kristo ang sentro ng iyong puso, ng iyong buong pagkatao, makapagpapatuloy ka. Pero oras na tumingin ka sa iba at kung ano, maaaring bumagsak ka. Mapansin po natin si Apostol Pedro, panahon na siya'y tinuturuan pa ng Panginoong Jesus at nasa gitna ng karagatan. Nang makita ng mga alagad si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig, ang sabi ng ilan, multo. Subalit sabi ni Jesus, ako ito. At ngayon si Pedro naman, sabi ko, ikaw ngayon Panginoon, sige nga, papaglakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. Nung nakita niya si Jesus, tuwang-tuwa siya, at sa gitna ng tubig, sa ibabaw ng tubig, nakapaglakad si Apostle Peter. Habang siya'y naglalakad, tuwang-tuwa siyang palapit kay Jesus, hanggat naramdaman niya yung alon na dumating. No? Naramdaman niya yung alon. At pagkatapos, yung kanyang tingin sa Panginoong Yesus, dumating yung time na kanyang nakita yung alon. Nung nakita niya yung alon, nagambala ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, dun siya unti-unting lumubog. Salamat na lang. Bakit po? Nakalutang pa rin sa tubig ang Panginoong Hesus. At inabot ang kanyang kamay sa kanyang paglubog. Dumarating din ang panahon sa buhay natin na maaring unti-unti tayo nanghihina, unti-unting bumabagsak. Pero habang nandyan ang Panginoong Hesus, no? May mga panahon nagkakaroon tayo ng failure sa ating pananampalataya at kung saan-saan tayo nakatingin. Pero anong ginagawa ni Jesus? Inaabot niya pa rin tayo. Ibinabangon pa rin tayo ng Panginoong Hesus. Siya pa rin ang Panginoon na handang tumanggap sa atin upang tayo makapagpatuloy. So, napakahalaga ho ng katotohanan ito, mga kapatid. Ang daming distraction ng kaaway. Nung nakaraang araw, halos mayroong isang kapatiran nasa malayong lugar na mayroong kumbaga dumarating ang panahon ng kahirapan din sa kanyang buhay. Na kumbaga walang mapagkwentuhan sa kung anumang kanyang pinagdadaan. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niya. Pero mayroon akong discernment sa kanyang pinagdadaanan sa buhay. And then sabi ko sa kanya, ipag-pray kita. Sabi ko, nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? So sabi ko, basahin mo ang Book of Psalms, basahin mo ang Proverbs and Ecclesiastes at makatutulong ito sa iyo. Sabi niya, oho pastor, babasahin ko. So, mga kapatid, hindi lamang sa panahon ng kahirapan, kailangan mo ang salita ng Diyos. Araw-araw, na magsilbing kalakasan ang kanyang salita. Hindi ka magugulo ng kaaway. Unang-una, mayroon kang tatay sa langit na nagkumakalinga sa iyo. Kung lubos mong pagtitiwalaan iyan, kahit na may kaguluhan, mananatili ka sa Panginoong Hesukristo. Minsan nga, dumarating din ang panahon ng kahirapan na maaari tayong huminto. Pero kung ang tanging laman ng isipan mo, walang iba, kundi ang mayroong kababaang loob na pasakop sumunod sa Kanya. Kahit na mayroong kahirapan, magpapatuloy ka sapagkat alam mo na mas higit ang plano niya sa kung ano mang iniisip mo. At higit sa lahat, kapag ka mayroong kang matatag na pundasyon sa Panginoon, hindi ka basta-basta maitutumba. Hindi ka basta-basta matitinan. Bagkus, magpapatuloy ka hanggang makaabot ka sa hangganan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kayang-kaya nating maabot ang goal na inilagay sa atin ng Panginoon sapagkat nariyan ang Panginoon. Nandyan ang Panginoon na patuloy na nangunguna sa atin kung lubos natin siyang pagtitiwalaan sa ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo.
sa panahon na ito na tayo nabubuhay, maaring lipas na yung panahon at hindi natin ah, iba yung panahon ni Apostle Paul na kung saan ang sinusulatan niya ay mga taong ginugulang pananampalataya dahilan sa batas ng lumang tipan. Sa panahon natin ngayon, maraming kaguluhan ang dumarating. Maraming kaguluhan personal o pangkalahatan man. Mayroong pandemic, mayroong mga pagsubok sa buhay nating na dumarating. At may mga panahon na maaaring sa buhay natin, magtanong tayo, Panginoon, nasaan ka? Panginoon, mayroon ka bang ginagawa sa panahong ito? Sinasabi ng ilan, madalas kung kailan tahimik ang Diyos, madalas siyang mayroong ginagawa na hindi natin alam. And isang araw, mayroong palaging surprise si Lord sa atin. At yun yung hindi natin may paliwanag na sorpresa ng Panginoon. Ang mahalaga lang, yung iyong pananampalataya ay nananatili sa Kanya. Ang iyong pag-asa ay nasa Kanya. Dumarating man ang panahon ng kaguluhan sa buhay natin, huwag natin kalilimutan ang katotohanan ito na mayroon tayong Ama sa langit. Mayroon tayong Tatay na kumakalinga sa atin. Panahon man ng kahirapan, panahon man ng kasaganaan, lahat ng panahon. At huwag din natin kalilimutan ang katotohanan ito. Na yamang tayo nabubuhay sa ilalim ng Kanyang biyaya, matututunan natin na magsabi, kalooban mo maganap. May karamdaman man tayo, kalooban mo maganap. May pagpapala man dumating, kalooban mo maganap. Tagumpay man yung dumating, kalooban mo ang maganap. Pagsubok man ang dumating, kalooban mo pa rin ang maganap. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, kalooban ni Lord ang mapangyari. Tiyak mananagumpay ka dyan. Hindi ka maaring hadlangan ng dyablo at wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan para sirain ka. Magtatagumpay ka sapagkat ang Panginoon na pinagtitiwalaan mo matagal nang nagtagumpay laban sa gawa ng dyablo. Sa pagpapatuloy natin sa Kanya, lubusan pa natin siyang makilala. Ano man yung gumugulo sa puso natin, ano man yung gumugulo sa ating isipan ngayon, maaaring meron na gumugulo. Maaaring sa umpisa, ang tingin natin hindi naman makakaapekto sa aking pananampalataya. Subalit kinalaunan, yun mismo ang mangyayari. Dahilan lang sa kung anong kaguluhang dumarating sa atin. Ngayong umaga, lubos natin pagtiwalaan ng ating Ama sa langit, magpatuloy tayo. Sa ating pagpapatuloy, matutunan natin sabihin sa Panginoon, kalooban mo ang maganap. At habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, lubos pa rin nating makilala si Kristo nang sa gayon ang ating pananampalataya at pag-asa sa Kanya lamang natin maitalaga. Aming Diyos sa langit, salamat po sa katotohanan ng salita na ay amin pong natanggap ngayon. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan na ito. Na nariyan ka, Diyos Ama na kumakalinga sa amin, tinanggap mo kami bilang iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At ang iyong Santong Espiritu ang tatak ng katibayan upang magkaroon kami ng kapanatagan sa iyong harapan. Na anuman ang nangyayari sa buhay namin, lubos pa rin ka namin pagtiwalaan. At ang katagumpayan mo ang aming maranasan. Maaari sa mga oras ito, O Diyos, bago man kami pumunta dito, ay may mga bagay na gumagambala sa aming puso, sa aming isipan. Mga bagay na maaaring kinatatakutan o maaaring minsan aming isinasantabi na lamang, subalit nandoon pa rin ang pag-aalala. Lord, higit mong pangibabawi sa amin pagtitiwala sa iyo. Na sa kabila po o gitna ng mga pangyayari sa paligid namin, magpatuloy kaming pagtiwalaan ka. Patuloy naming asahan ang mabuting balita na iyong pinagkaloob sa amin. At ang mabuting balitang ito, patuloy din naming may pangaral sa iba, dakilang Diyos. Lord, I pray na ang kagalingan iyo pong papagdaluyin sa sino may karamdaman. I pray, Lord, na ang kasaganaan na mula sa iyo, iyong iparanas sa sino mang nakakaranas
ng kay kahusan sa kanilang buhay. Lord, ngayon pong umaga, hinihiling namin na patuloy na ikaw maging sentro ng aming buhay. Lumakad kami sa iyong katuwiran at kabanalan. Lumakad kami ayon sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong salita na nagbigay buhay sa amin. Sa iyong salita na nagpaalala sa amin ang kahalagahan ng lubos na pagtitiwala sa iyo at nakita namin ang aming katayuan sa iyong harapan. Aming Diyos, salamat po sa lahat ng bagay. Salamat maging sa mga gagawin mo pa sa aming buhay. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga sarili. Hayaan mo na walang ibang mapapurihan sa buhay na ito, kundi tangi ikaw lamang at patuloy na maitaas ang iyong anak na si Jesus, na siyang naging handog doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po, Amang Banal, sa umaga ito. Dalangin ko po ang iyong pagsama, ang pagpapala mo, at ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nawa po ang pagpapala ng salita ng Diyos ay ating tinanggap sa umagang ito. At ngayon po, sa ating pong mga announcement, ang ating schedule ng service ay ganun pa rin po, 8 to 9, 9:30 to 10:30. So, ang ating pong, ang Women's Fellowship po ay kahapon ay nabalitaan kong lilima lang po ang nakadalo. So, nagpapatuloy po ang ating Women's Fellowship every Saturday from 8 to 10 a.m. Okay? 8 to 10 a.m. ang Women's Fellowship dito pa rin po sa church. Pero last Saturday po ng August, meron tayong prayer, worship, and fasting uli na gagawin dito sa Light Church. So ganun din po ang Men's Fellowship every Sunday from 3 to 4 p.m. Yung NXA Recharge, ito po ay mag-uumpisa ng alas 3 hanggang alas 4:30 mamayang hapon dito pa rin po sa Light Church. And then, ang ating pong Thanksgiving anniversary ay sa 3rd Sunday ng October, no? At yung mga elders po, Sister Tasyon, Brother Agip, Sister Tonya, Sister Selvia, ay magkakaroon ng meeting sa Saturday alas 2 ng hapon. Okay? So, next Sunday ay magkakaroon tayo ng update patungkol sa atin pong Thanksgiving anniversary. Ang Light of the World Christian Center or Light Church Tabaco ay nag-i-exist sa biyaya ng Panginoon sa loob na po ng 38 years. So, ang kabutihan ng Diyos at kanyang katapatan ang nananatili sa iglesyang ito. Praise God. So, yun lang po ang ating mga ilang announcement. At gayon din po, meron tayong mga t-shirt sa Light Church na ibinebenta, no? So, mayroon po tayong Light Church kulay black. I think nasa Facebook page na po iyan. Yung black t-shirt po, ano man ang size, ay nasa 250. Okay? And then yung atin pong, yung may hood ay nasa 750 yung price. So, yun lamang po. At kung sino man po ang mag-order, ay magpa-lista lamang po kay Sister Karen dyan sa likod. Okay? Para sabay-sabay na po yung printing. So, meron din pong mug ang Light Church. Nasa 100 pesos lang yung mug ng Light Church. Para meron tayong mga remembrance, no? Dito po sa atin pong church. So, yun lamang po yung ating mga ilang mahalagang announcement natin. So, patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon sa pagpapala ng kanyang salitang ating natanggap. Ay pong lahat ay tumayo. Praise God. So, pasalamatan natin ang Panginoon at maging yung ating mga handog, kaloob, mga ikapo, isabay na natin sa ating pong closing prayer at doon na lamang sa likod natin ilagay. So, pasalamatan natin ang Diyos at patuloy natin siyang papurihan. Hallelujah. We praise your name, O God. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito na iyo pong pinagkalaw sa amin. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pangunguna sa umaga pong ito.
And I pray, Lord, na ang pagpapala ng iyong salita nawa po'y lubos naming natanggap, na amin pong baunin sa bawat araw na siyang aming maipamuhay. Panginoon, dalangin ko po na patuloy mong samahan, pangunahan ang bawat kapatiran na nagsisipasok sa kanilang trabaho, sa kanilang paaralan, at maging sa mga kapatid na nagbabiyahe sa araw-araw, na yung pag-iingat patuloy po nilang maranasan. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo maging aming mga gagawin ang mga plano at desisyon na ito'y nasa ilalim ng iyong plano at kalooban. Hayaan mo, Diyos, yaman kami iyong binilang sa iglesyang ito. Patuloy na ang paglago ang makita po sa amin. At maging kagamit-gamit kami pagdating ng panahon sa iyong ubasan. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat kapatiran. Na ang iyong pagsundo, kagaya po ng aming mga napag-aralan ngayon, na maranasan nila ang iyong kasapatan. Gayon din po, Amang Banal, ang iyong proteksyon na iyong pagkalob sa kanila. Ano man pong kaguluhang nangyari sa daigdig na ito, tulungan mo kami na ang iyong pabor ang patuloy namin maranasan. Salamat din po sa kagalingan na iyon na pong pinagkalob sa amin. Salamat po sa buong isang linggo sapagkat alam po namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. O Diyos, akin pong itinataas sa iyo ang buhay ng bawat isa, maging aming mga handog, mga ikapo, amin pong itinataas sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, sa pamagitan nito, patuloy ka naming ma-honor na ipagkalob namin sa iyo ang mga handog na ito na mayroong kagalakan sa puso namin. Aming Diyos, hinihiling din po namin na patuloy itong magamit sa ikalalawak ng iyong gawain. Pagpalain mo nga po, Diyos, ang buhay ng bawat isa at patuloy ka pong maparangalan. Sa aming pag-uwi, hinihiling namin ang makalangit na kapayapaan, kagalakan, at ang pagsama ng Santong Espiritu ang siyang maranasan ng bawat isa. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.